Good afternoon. Thank you for coming, everyone. This is another milestone for our group, Tanghalang Unang Obra. The Hammock Production Incorporated, and of course, Twin Bill Theater is owned by our technical director and lights director, Mr. Joseph Matthew, and this is Joseph. And then Sunny, he is Sunny Aniceto, our production designer, part of Tanghalang Unang Obra Theater Group. Nag-collaborate kami lahat for this project, which is a musical inspired by the song of our guru of Pinoy rock, Mr. Mike Canopol. So, this is coming this November, last two weekends of November at the GSIS Theater. Also nga pala, in cooperation tayo with the GSIS Theater. Kasi ang GSIS, hindi na kami binigyan ng tanghalan, binigyan pa kami ng tahanan. Thank you, sir. Sir Johnny, opening speech. First time kasi ni Sir Johnny mag-line produce or mag-produce ng isang produksyon. So, nagulat siya sa mga kaganapan. Medyo nasa ibang negosyo. But, meron lang kami isang kwento na nangyari sa amin tatlo, bago natin salitain si David. Nung first time kami mag-meet, merong isang nakapanood ng Ibarra sa GSIS din, na tinanong ang pangalan ko sa isa sa mga may katungkulan sa GSIS kung paano rin ako makukontak. Tago natin siya sa pangalang Manolo. And then, tinawagan ako ni Manolo, sabi niya, would you like to meet Mr. Hanopol for a project? Parang ganon. Sabi ko, sige. And then, nagtawagan kami ni Sir Mike, telepono. And finally, nung magkikita na kami sa Admiral Hotel, kasi may show doon yung kolektor ng vinyl, kaya siya naging paborito talaga niya si Sir Mike, idol niya. Yung last album na meron siya na vinyl, si Sir Mike yung last na pumirma. Kaya sabi niya, bakit hindi nabibigyan ng recognition si Sir Mike yung mga songs niya? So yun nga, naisip niya ako kasi napanood niya Ibarra. And then finally, mag-meet kami. On the way si Sir Mike, doon sa venue, biglang may nagpakilala sa kanya na hindi niya talaga kilala from nowhere. Yun na si Mr. Johnny Blue. So hindi kami magkakilala at all. Tapos nung mag-meet kami doon sa Admiral Hotel, only to find out that Manolo, na nagpatawag ng meeting, hindi pala siya magpo-produce. So sabi sa paano ito? Ano nga natin dito? Titigan. Sabi ni Sir Mike, ako bahala. May nakilala kami doon. Saan ko? Kumain kami. Yun na nga si Sir Johnny Blue. And the rest is history. Nag-meeting na kami. We went to his place. Yun na. Napag-usapan na lahat. So, I think pinagsama-sama kami lahat dito. Hindi to aksidente, wala aksidente. So yun na naman, may nangyari na, may na-manifest na naman kami lahat. So, gusto mo dugdugan, dagdagan Sir Mike? Yung kwento? Alin to? Yung kwento ko sa'yo. Yung kwento natin, paano tayo nagtatagpo-tagpo? Paano nagtatagpo-tagpo? Okay, una-una si Manolo San Diego, wala rito. Yung tao niya, die-hard fan. Yung die-hard fan. Nag-meet kami niyan at meron akong sinago kami dyan every Saturday sa Makati. Pinuntahan niya ako sa labas ng sinago. May dala siyang mga album, ang daming album. Vinyl. Yung pala, gusto niya magpapirma. Yun. Ipinirmahan ko. Ayun. Yun. Tapos, nag-iwalay na kami. After a week, eto na. Tumawag na siya. Mike, meron akong mga kilala na gustong gawa ng pelikula, gawa ng libro, whatever. Plano pa lang. Pero, nabinbing dahil maraming kailangan. Ang pinakamalaking trabaho yung kanta. Kasi hindi na pwedeng basta-basta ilabas yung kanta mismo na original. So kailangan, para mabawasan ng bayan, o kaya wala, kailangan
i-remaster. Remaster. Dahil ang pinag-aawayan dito, yung master. O sige, sa inyo na yung master na original. Gagawa ako ng sarili kong master. O, di sige, wala na, hindi na pwedeng habulin, di ba? Sarili ko na yan eh. O, di, sige, maghabol kayo. O, di, talo sila. At saka talo pa rin sila talaga dahil ako ang sumulat eh. Hindi lang pwedeng habulin. Sabi ng Supreme Court, the song will always, quote and quote, remain with the songwriter. Wow! Ang tibay nun. Remain. Ibig sabihin, pwede mong gamitin. Pero pag may-ari, ako pa rin. Dahil ako ang sumulat. Yan ang pinagdidibigyan namin yan. Hindi pwedeng abulin. Mga bon, o sige, kunyari, nakiusap sila, mas maganda kung makiusap. Mike, pwede ba naman, ganyan. Ay, okay, walang problema. Pero yung nanakawin, teka muna, di ba? Diba yun? So, ganyan kami. Nag-usap kami dyan, tapos biglang naglaho yun kasi maraming kailangan, bla 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 bla. Kulang ng promoter at saka mga producer. Kulang. Nagkabiti-bili. Guys, nabitin. Naudot ng konti. Bigla ka mong namin ko si Johnny. Wow, si Johnny. Hindi ko alam. Nagulat na lang ako sa Cafe Frank. Sa Essex. Pagbukas ko ng pinto, bigla na lang ako nagulat. May! Matagal na kitang hinahanap! Ayun. So, nag-usap kami. Agad. Eh na, ito na. That's it. Siya ngayon nagpangyari ng dapat mangyari. Okay? Ano ba? Sir, ako po ay isang musikero din. Na sumusulat ng sariling kanta at sariling kanta. At syempre, bilang isang Pilipino, Pinoy na musikero, ang idol namin talaga ay Juan de la Cruz Band. Lalo pa yung pangunahing tagasulat ng Juan de la Cruz Band, si Tata Mike Kaya nung nakita ko siya, bagamat magkaibigan na kami ng matagal sa Facebook, first time namin mag-meet dun sa lugar na yan. Tama yung sinabi ni Direct Franny kanina, na walang aksidente, there are no coincidences. Lahat ng bagay ay magtatagpo talaga yan. At nagkatagpo-tagpo kami doon, natagpuan ko si Tata Mike. Sabi ko, Tata Mike, pumunta ka sa akin sa Tagaytay. So, mayroon siyang pupuntan sa Amerika sana, pero hindi siya natuloy. Kundi natuloy siya sa Tagaytay. And from there, sabi niya, mayroon akong balak dyan na parang musical. Wala akong idea. I just wanted to invite him to have some good time at magpahinga sa Tagaytay. Pero nung nandun na kami, sabi ko, interesado ako. Wala akong inkling, wala akong idea na ako yung magiging producer. So, pero nung makita ko lahat ang mga bagay at nakausap ko ng si Direct Franny, ibig sabihin, pinayagan ko lang yung mga pangyayari na umagos. I just let the circumstances and events flow through me. At sabi ko, maybe yung universe, yun ang gusto niyang mangyari. At it's about time, kasi malapit sa akin yung mga may edad na nating mga Pinoy icons, kagaya nila ni Doy Adriano, si Tata Mike, sila Chikogpura, at yung iba pa nating mga old legends. At napapansin ko na parang walang nag-aasikaso sa kanila. So I think this is about time para mabigyan sila na kahit papano ay isang karampatan na matagal na talagang para sa kanila ay mabigyan sila ng parangal sa pamamagitan na sa musical. At marahil, banda-banda riyan, Tata Mike, ay baka humantong pa ito sa pelikula at marami pang iba. At libro. Ayan. At dahil lang lahat ng ito ay siyempre, dahil ito ay isang musical, ipinapasakamay na namin sa able hand ng napakahusay na direktor ng musical,
si Direk Franny Zamora. Thank you, Sir Johnny. Bago natin pagsalitaan si David, pakatanungin niya, bakit si David? Bakit naman hindi? Alam niyo, nung bata pa to, kilala ko na itong batang to dahil barkada ko yung nanay nito si Dulce at saka yung tatay niya, syempre, si Danny Cruz. Nung lumalaki to, naging artista ko to sa isang concert namin sa Music Museum. Hindi ko siya nakilala na anak siya ni Dulce kasi ang haba-haba ng buhok. Kinanta nila The Prayer. May ka-Juliet ka noon, di ba? Tapos, nung makita ko si Dulce na may nanood lang siya, tapos sumatakbo na si Dulce palabas, ha? Si David to! Sabi ko ganyan, si David to. One number lang eh, ano lang yun, parang mabilisan na yung show na yun. Anyway, kasi nagpo-post sila ng mga videos nila sa Instagram, meron ako napanood yung video. Ano title no? Ang taas. She's Gone? Ang taas-taas. Eh, ito yung mga boses nila Sir Mike nung araw. Sabi ko ganyan. Tapos pinadala ko kay Sir Johnny. Sabi niya, parang siya na. Pinadala ko sa group nila. Parang gano'n na nangyari. So si David na nga. Si David na nga ang lead character ng musical na Jetbox. So we're open for questions? Sino? Si David. So here is Mr. David Esla. Yes, thank you. Ayun po, nakwento na ni Direk lahat, so ako, I'm very excited to be here. Actually, it's my first time to sit with all of them. It's my very first time to sit with Sir Mike Hanapol. So ito po, I'm very excited for this. Yes, Mr. Johnny also. So I just came back from Hong Kong Disneyland last year, and I did a musical Little Shop of Horrors, and I made a musical movie, yung Isang Himala. So ang ginawa ko pala mong musical since I came back from Hong Kong was dalawa, yung isa pelikula pa. So tapos yung huli ko pong ginawa na title role is 2017, which is Aurelio Sedicioso with Tanghalang Pilipino. So ito lang po ulit yung gagawin ko ng musical na ako yung title lead. So nung kinontak po nila ako to do this, I was very excited and also to show a different side of me kasi ang hindi ko alam ng marami. Ang branding ko po kasi is, di ba, pag nakikita niyo ako sa shows is a Broadway singer, classical singer, lagi ako naka-tuxedo, naka-bow tie, mga events ko, mga ganyan. So pero ang hindi ko alam ng marami is I'm a rock singer by heart. So nung college po ko yung buhok ko hanggang puwet. Tapos gitarista po ako ng banda dati. So naalala ko po yung nanay ko pa nga sabi, alam mo anak, nanood siya nung isang gig ko no, sa mga bar, sa Myrix po sa Espanya. So, sigarilyo, ganyan. So, pumunta yung nanay ko as support, nagulat siya, akala niya singer ako. So, nagulat siya na gitara ang hawak ko. Tapos sabi niya sa akin, alam mo anak, kasi nanay ko very supportive naman. Sabi niya, alam mo anak, napakagaling mong tumugtog ng gitara, pero alam mo, ang gift mo talaga is singing. Pero nung time na yun, hindi ako naniniwala kasi bilang isang anak ng isang icon na siguro hindi ko po ma-explain yun mula bata ako. Ang question sa akin, oh, so you're the son of Dulce, so do you sing like your mom? It was always like that. So mahirap pong lumaki ng ganon. So subconsciously habang lumalaki po ako, iniiwasan ko po yung mundo ng pagkanta. So napunta po ako sa pagtugtog ng gitara. So yun, throughout the years na-establish ko na rin po yung sarili ko sa pagkanta. So, nung na-offer po sa akin nila itong role or sinabi nila sa akin na maggagawa po ng musical with the music of Mike Hanapol, hindi po ako nagdalawang isip kasi it's going to be a different era in my career also. So, to showcase my rock side. Which na minsan matagal ko na pong pinapangarap din gawin. Kasi dati pong pangarap ko maging parang Bon Jovi, ganyan. Pero napunta po ako sa mga tuxedo, ganyan. So, nung nabanggit po nila sa akin, hindi na po ako nagdalawang isip. So I'm just so excited for this project. Meron lang akong isisingit konti tungkol sa nanay mo. Okay lang ba? Yes po. Ito ay lingid sa kaalaman ng karamihan Pilipino. Miski na ikaw, hindi mo alam. Magkasama kami niyan sa Scotland. Kasama ko si Nolin Cabajo. Matinding singer yun, sir. Matindi. Pero, ang nangyari, after the show, inimbita kami ng mayor ng Scotland. Okay? Opisina yun, sir.
Pagpasok namin doon, palakpakan, siyempre, may mga tao audience, konti lang, pero mga dignitaries yun lahat, di ba? Bigla ka mong pinakanta. Pwede ba? Wow, palakpakan lahat, siyempre. Napanood na nila nung gabi na yun. Yung paano mag-perform yung nanay mo. Grabe, ang tindi. Una, si Kabaho kumanta eh. Kabaho, no yun. Anong paboroti ng Pilipinas yun, di ba? Ang galing. Pagdating sa nanay mo, sabi ko sa'yo, sa tindi ng kanta niya, power! Ang power talaga, grabe. Alam mo nangyari? Nabasag lahat naman. Basag lahat yung mga baso doon, yung salamin. Sabi, paano nangyari yun? Ganyan katindi ang nanay mo, bro. Okay? What the story? Ako naman, I met David Ezra, that's during the Holy Week.